Yixuan, kailangan mong manatiling matatag. Yixuan, dapat kang maging matatag. Yixuan. Doktor, Nagawa na namin ang lahat. Dapat maghanda na ang pamilya. Marshall Dragon. Balita tungkol sa binatang Panginoon. Nasaan ang anak ko? Nasa Jinghai Hospital ang binatang Panginoon. Hinuhulaan ng tauhan. Binatang Panginoon, noong digmaan 5 taon na ang nakalipas. Malubha ang mga sugat. Hindi katanggap-tanggap ito. Hindi pa rin stable ang hilagang harapan. Kayong kunin ang pinakamahusay na medikal na koponan. Pumunta ka agad sa Jinghai. Nauunawaan. Yixuan. Tutuparin ko ang ating pangako. Pakakasalan kita. Qiyu, maghintay ka pa sandali. Yixuan, isang sinungaling ka lang. Nangako ka na pakakasalan mo ako. Mukhang ngayon. 5 taon kong pagsisikap. Parang biro lang lahat. Aalis ka pa rin pala. Hindi totoo yun, Qiyu. Buti na lang mapagpatawad ako. Hindi kita pahihirapan. Magpakasal na lang tayo. Yixuan, magpakasal na tayo ngayon din. Tayo. Anong sinabi mo? Alam mo ba? Mamamatay na si Yezuan. Kung pakakasalan mo siya, balang araw, baw ka na. Anak ko, 5 taon. Halos mamatay na kami sa pagtatrabaho. Isinakripisyo ang lahat para lang iligtas siya. Nagbenta ka na nga ng dugo. Wala na tayong utang sa kanya. Sobra na ang nagawa natin. Higit pa sa tungkulin. Huwag kang tanga. Tatay, mahal ko siya. Anong halaga ng pag-ibig? Maagang namatay ang nanay mo. Ang mahihirap, maagang nagkakaisip. Matino ka naman palagi. Buhay mo to. Huwag kang makulit. Anong maganda sa gagong yon? Ni minsan ba niyang binanggit tungkol sa pamilya niya? May pamilya ba siyang dumalaw? Sa ospital? Wala akong pakialam doon. Nangako si Yixuan na pakakasalan niya. Ngayon, malapit na siyang mawala. Gusto ko lang tuparin ang pangako namin. Huwag mong gagawin yan. Tunay ang pagmamahalan namin ni Yixuan. Pakinggan niyo po sana kami. Ikaw, Nakikiusap ako. anak, malaki ka na. May sarili ka ng desisyon. Gusto ko lang sigurado ka. Baka pagsisihan mo to. Hindi ko pagsisisihan. Tatay, pwede ba maging saksi sa kasal namin? Sige. Simula ngayon, sa hirap o ginhawa, sa sakit at kalusugan, kayo'y dapat magmahalan ng tapat. Yeyu. Pakakasalan mo ba siya? Ginoong Wang, may utang ka sa akin at ikakasal ka pa, wala kang hiya talaga. Shen Xiangan, hindi mo pa dapat bayaran ngayon? Oh, humiram ka ng pera sa akin, para lang sa gulay na to? Ha? Parang isang maikli ang buhay na hampas lupa. Ay, malas. Ginoong Wang, ang 20,000 na utang ko sa'yo, mababayaran ko yan agad. 20,000? Yan pa lang ang prinsipal. Pati bangko may tubo. Ano ako sa paningin mo? Isang buhay na Buddha? Nagpapalibre ka? Sige, simula ngayon. 200,000 na utang mo. Tapos na usapan. Ano? 200,000. 20,000 lang. Ang hiniram namin sa'yo. Ginoong Wang. Ito ay pang-utang na patubuan. Eh ano kung ganun? Walang pera? May ibang paraan. Haha. Anong ibang paraan? Ang anak mong babae. Maganda ito. Ipagbili mo sa akin. Maganda ang presyong makukuha. Ginoong Wang. Tatay.
Ginoong Wang, wala talaga kaming ganyang kalaking pera. Nagmamakaawa ako. Huwag niyo saktan ng anak ko. Teka, may bahay pa ako. Maaari kong isanla sa'yo. Pupunta ako sa konstruksyon bukas. Babawi ako sa lalong madaling panahon. Ginoong Wang, pakiusap. Yung sira-sirang bahay mo, parang kulungan ng aso. Walang halaga. HMM. Mukhang madumi ang sapatos ko. Oh. Hind, tatay, bitawan mo ako. Dilaan. Kung hindi mo didilaan, ngayon din, kukunin ko ang anak mo bilang kabayaran. Dilaan. Kung hindi ka dila, ngayon, kukunin ko na ang anak mo bilang bayad. HMM. Sige, dilaan ko na. Didilaan ko. Huwag, itay. Oh ho. Loko-loko, bitawan mo ako. Gagawin mo talaga to para sa anak mo, matandang gagamba. Binatang Wang, hindi mo magagawa to. Binatang Wang, ang ganda mo. Tigil. Bumangon siya mula sa kamatayan. Yixuan, nakakagising ka rin. Bakit ngayon ka lang? Ako. QU. Nagtiis ka ng ilang taon kahit walang malay. Ramdam ko ang lahat ang nangyayari. Nangako akong pakakasalan ka. Hindi ko ito sisirain. Kabutihan ng pamilya mo sakit. Babayaran kong maluwalhati kasama ang tubo. Basta't nagising ka na. Sulit na ang lahat ng hirap ko. Hiling lang ng naghihingalo. Mamamatay rin naman siya. Walang perang tanga. Nagmamalaki ng ganito. Kanina lang. Wala yon. Di kita sinisisi sa pinagdaanan mo. Mga nanakit sa'yo, di takasan ang galit ko. Hahaha, takot na takot ako. Hinahamon mo ako para sa kanya. Hahamunin ka. Sakin talaga si QU. Ginoong Wang, wala talaga kaming perang iyon. Bigyan nyo lang kami ilang araw. Gising na ang manugang ko. Mababayaran ko na kayo. Kada sentimo. Totoo. Mga kasinungalingan, matanda. Kung di kayo magbabayad. Ngayon din, jijibain ko pamilya nyo. Pahihintayin kayong mamatay. E di ipakita ko sa'yo kung paano ang pakiramdam. Papahirapan mo ako, HMP. Kahit kunin ko asawa mo, dito mismo. Anong magagawa ng isang may sakit para pigilan ako? Tandaan mo ang mga salitang ito. Malapit ka na, mamalimos ng awa. Ang tatay ko general ng Jinghai. Sino ka ba talaga? Makinig kang mabuti. Ako ang leader ng templo ng Dragon King. Ang tagapagmana ng Dragon King. Tanga. Sa tingin mo ba'y, pagpapakita ng basag na Jade Pendant, makakahamon ng unos? Ang dakilang dragon hari ng CA walang katumbas, veterano sa digmaan, hindi nagagapi. Ang ama ko ay gobernador militar ng Jinghai. Nang italaga ang Dragon King, nakatanga lang siya. Sa malayo, sino ka ba? Magpapanggap ka bilang tagapagmana ng Dragon King? Hindi ko kailangan ng peking pagkatao. Paano ka naging Young Prince? Ang apelyido ng Dragon King ay Mo, ni hindi mo man lang, sinuri. Nakikita mo, ininsulto niya ang Dragon King, at nagpanggap na maharlika. Mamamatay ang buong angkan mo dahil dito. Yezuan, mga karaniwang tao lang tayo, wala tayong pakialam sa mga titulo. Kapayapaan lang ang gusto namin, isang tapat na pamumuhay. Huwag kang makisali sa mapanganib na larong ito. Huminahon ka, hindi tayo gagalawin yan. Anak ka ni Gobernador Wang Zongcheng ng Jinghai. Bigo si Wang Zongcheng bilang ama. Ininsulto mo ang ama ko? Sige. Pumili ka ng paraan ng kamatayan mo. Isang hamak na gobernador. Hindi karapat-dapat nakausapin ako. Basura mong tulad mo. Kaya kong durugin sa isang daliri. Nakakatawa. Unang beses. May nangahas na magsalita sa akin ng ganito. Walang kwenta. May lakas ka ng loob. Hindi mo kilala ang Jade na ito. Ako. Buisit. Tigil mo yung peking palatandaan mo. Bulag na tang. Hindi mo kilala ang selyo ng Dragon King. Anong kalokohan na selyo? Tigil mo panloloko mo. Representante ako ng buong templo ng Dragon King. Ngayon din, ang liit na ito ay sasama sa akin. E di iwan mo dito ang buhay mo. Malalakas ang loob. Paano kung kunin ko siya? Mamatay ka. Anong nangyayari? Akala ko may kahanga-hanga ito. Lakas ko. Hindi kita pakakasalan. Pakakasalan ka. Ano ba iniisip mo? Akala mo maganda ka. Naglalaro lang ako sa'yo. Huwag mong sobrang pahalagahan sarili mo. Kang maglakas loob kang gumalaw. Ipapakain ko itong luma sa aso. Pinapayuhan kita. Pakawalan mo silang dalawa ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala ka pang libing. Sumunod kayo't dalhin natin ang batang prinsipe. Opo. Nangahas kang manakot sa akin. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, iisipin talaga ng mga tao. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Umatras kayo. Kilungkot naman. Ayaw sumama sa akin. Sige, papatayin ko na siya ngayon din. Itong walang kwentang basura, gagawin kong tunay na bangkay. Binatang Wang, pakiusap. Ipagkaloob niyo ang aming buhay. Hindi.
Fusion. Tatay, Fusion. O, isa pang nagmamadaling mamatay. Sige, tutuperin ko hiling mo. Tigil. Sinong may lakas ng loob bastyusin ang binatang prinsipe? Huling-huli na si Zuki. Patawarin po ninyo ako Anong tawag mo sa kanya? binatang prinsipe. Winalang hiyakan nitong lalaki. Haalin ko siya agad. Wang Xinwei, binalaan na kita. Titiyakin kong mamatay kang walang libingan. Binatang prinsipe pa ang asta. Anong klaseng prinsipe to? Una, nagpapakitang gilas ng sirasirang pendant. Ngayon kumuha ng ganitong artista. Para takutin ako? Wang Xinwei. Binigyan kita ng pagkakataon. Ipinagpagawa mo lang. Akala mo ba, maniniwala sa kasinungalingan mo? Tingnan mo. Ito ang pinagmamalaki mong manuga. Yezuan, salamat at gising ka na. Hindi natin kaya si Young Master Wang. Tanggapin na lang natin ang kapalaran. Young Master Wang, nakikiusap ako. Ipagbibili ko bahay para mabayaran ka. Nako, sobrang 200,000. Pakiusap, awa naman. Pwede bang, bawasan niyo ang halaga? Tay, Ang ganda, maganda ka pala talaga. Huwag ka, mapaloko ng basurang to. Nandito si Zuki. Pangahas mong ininsulto ang prinsipe. Lahat sa Jinghai, susi sa aking ama. Wala akong kagandahang tulad mo sa paligid. Bakit hindi na lang maging akin ka? Hinahawakan mo ako? Ang ama ko ang gobernador militar. Ano naman kung siya, ang angkan yung Wang, inaabuso ang kapangyarihan ng gobernador, ginulo ang buong Jinghai sa lahat ng taon. Akala mo ba, walang makakapigil sa... Adik ka sa pagpapanggap ah? Akala mo hindi kita gagalawin? Subukan mo, baka kung ang ama mo ang nandito. Sa Great Sea, ang bulwagan ng Dragon King ang pinakamakapangyarihan. Personal na gwardiya ng Dragon King ang ama ko. Gustong-gusto mo bang kalabanin ang buong bulwagan ng Dragon King? Wang Xinwei, sa katayuan mo. Paano ka magrepresenta sa bulwagan ng Dragon King? Kasama ng Dragon King lumaban ang ama ko. Patuloy mo akong kinakalaban. At nagpanggap ka pang binatang prinsipe. Kailangan ko lang sabihin sa Dragon King, ang galit niya. Wawasakin kayong lahat. Ako ang tunay na prinsipe. Hindi ako nagpapanggap. Sino? Prinsipe, ikaw. Dragon King Muying, kilala ng lahat, kinatatakutan ng lahat. Ang anak na lalaki ng Dragon King, na wala 5 taon na ang nakalipas. At ang apelyido ng Dragon King ay Mu. Ikaw si Yezuan, hindi mo Zuan. Ang ganda, magkano ba ang bayad sa'yo? Dodoblehin ko. Wang Xinwei, hindi mo kayang guluhin ang taong ito. Hindi siya kayang guluhin. Parang halaman. Boldadong naka-wheelchair. Prinsipe, kalokohan. Ano? Hindi totoo. Nagmamalaki ng husto. Hindi mo talaga alam. Ang isulat ang kamatayan. Tama ka. Mula pagkasilang hanggang ngayon, hindi ko natutunan kung paano isulat ang kikamatayan. Sige. Ang paghahanap ng magaling na babaeng mandirigma, ang nagpapangahulugang espesyal ka. Papakiusapan ko ang ama ko. Tawagan mo na siya. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to matatagalan. Tayo nasa ospital ako. May nagpapanggap na young prince, at nawalang galang sa'yo. Tayo'y iniinsulto. Pinagbantaan pa ako, sinong may lakas ng loob hawakan ng anak ko, ang kapal ng mukha nila, at magpanggap na young prince. Sabihin mo maghintay siya sa akin. Nakikita mo ba? Pagdating ng tatay ko, lahat kayo mamamatay. Lalo na ikaw. Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Maging matalino ka. Kunin mo si Shenkyeyo dito ngayon din, para mapaglingkuran ako ng maayos. Kung mapasaya niya ako, baka pagdating ni Tai, payagan kitang mamatay ng buo. Anak ni Wang Zongchen talagang marunong humamon ng kamatayan. Balak ko sanang maghintay hanggang sa pagdating ng tatay mo. Pero parang gusto mo, mamatay ka agad ngayon din. Sukang-suka na ako sa kayabangan mo. Sige, nagbago na isip ko. Papanoorin mo ako. Paglaruan siya. Bago magsimula impyerno mo. Zook, Narito, huwag sirain ang katawan. naiintindihan. Bakit sunod na sunod ka? Sa kanya nang walang tanong. Anong gayuma ginawa niya? Hindi ka ba takot sa tatay ko? At ikaw, hindi mo may liligtas ang basurang to. Makipagtulungan ka ng kusa at baka payagan kitang panatilihing buo ang bangkay niya. Wang Xinwei. Sayang hindi mo ako maabot. Kung hindi ka pupunta, ako ang pupunta. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang. Dalhin niyo sila at patayin niyo. Bilang gobernador militar, nabigo kang disiplinahin ang anak mo, pinabayaan mong magwala, nakilahok pa sa pangangamka. Ang galing mong magpalaki. Huwag mo akong gagalawin. Kapag dumating ang ama ko, magdudusa kang 10 ibayo. Hind mo magagalaw ang babae ko. Balin niyo muna ang kamay niya. Hind. Binatang Wang. Yezuan. Yezuan, malaki ang problema mo. Kunin mo ang anak ko at tumakas, hanggang sa kaya nyo. Tito Shen, ayos lang. Ayos lang. Hind kita patatawarin dito. May lakas ka pang magsalita. Balin niyo rin ang kabilang kamay. Ang tatay ko ay gobernador militar. Ang gobernador ay langgam lang sa akin. Gawin niyo. Ang lakas ng loob mo. Sino ang may galamang Parang mga langgam. Gawin mo. Anong lakas ng loob mo? Sino ang may ganang humawak sa anak ko? Itong basura, pinilayan ang kamay ko.
Talaga, nasa lahi ang ugali. Isang salat sa kalusugan. Naglakas loob gumanti sa anak ko. Lilipulin ko ang angkan mo. Ama. Ama. Wang Zongcheng, ang tapang mo. Su, ibong mapula. Binugbog mo ang aking ama. Ama. Ama, kumapit kang mabuti. Itaboy mo sila. Pahihirapan ko silang lahat. Gobernador, magaling ang pagpapanggap. Ama, bakit ka nag-aatubili? Impostor ka. Nagpapanggap na Panginoon. Kumuha ng peking artista para magpanggap bilang ibong mapula. Palayasin na sila. Kaiyahiya ka. Ipinahamak mo ang angkanwang. Ang iyong tauhang Gobernador Jinghai, nakikipaggalang sa ibong mapula. Kami ay bamabati. Ang batang Panginoon. Ano? Binatang Panginoon. Ano? Siya ang binatang Panginoon. Imposible. Paano siya naging binatang Panginoon? Ama, lumuhad ka. Nagkasala ang anak ko. Nagalit sa binatang Panginoon. Isinasaalang-alang ang anak ko. Hindi naman gumawa ng malubhang kasalanan. Nakikiusap ako ng awa binatang Panginoon. Tiyak na aking parurusahan siya ng husto para sa akin. Ipagkaloob ang kanyang buhay. Ama, paano siya naging binatang Panginoon? Huwag kayong malinlang. Tumahimik ka. Kaiyahiya ka. Noong paghirang sa Dragon King, ako'y nakatayo sa tabi. Kasama si Vermilion Bird. Si Vermilion Bird ang pinuno ng Chin Guard. Hindi siya magkakamali sa binatang Panginoon. Siya talaga ang binatang Panginoon. Imposible. Wala na tayo. X1, ikaw talaga ang binatang Panginoon. Siyempre, kailan ako nagsinungaling sa'yo? Nabigo akong ama. Nakikiusap ng kapatawaran binatang Panginoon. Ang kalagayan ni Young Lord Jinghai ay masalimuot. Kung parurusahan ninyo si Wang Zongcheng, maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Nakaligtas sa kamatayan. Ngunit may parusa pa rin. Putulin ang dalawang braso at ililigtas ko ang anak mo. Hindi, ama, iligtas niyo po ako. Binatang Panginoon, siya lang ang anak ko. Bilang gobernador, dapat alam mo ang hustisya. Maraming kasalanan ni Wang Xingwei. Dahil sa panghihina mo bilang ama, magtungo sa bulwagan ng disiplina para sa 100 latigo sa militar. Kung may sasabihin ka pa, hindi na ito matatapos ng basta-basta. Opo, salamat binatang Panginoon. Aalis na po ako. Ama, saglit. Hindi pakiusap, huwag. Vermilion Bird. Ito si Shen Qiyu, magiging may bahay ng Dragon King Palace. Sa 5 taon kong pagkakaratay, siya at ang kanyang ama ang nag-alaga sa akin. Qiyu, nangangako ako na ibigay sa'yo ang pinakadakilang kasal. Tio, noong ako'y nasa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko, ikaw at si Qiyu ang tumulong sa akin. Nagmamahalan kami ni Qiyu. Sana'y payagan niyo akong pakasalan ng anak niyo. Hayop ka. Ang anak ko'y sa wakas, ay natauhan ka na. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Qiyu, pakakasalan mo ba ako? Ibong Vermilion. 5 taon pagkatapos ng labanan, may nangyaring aksidente na nagdulot ng aking koma kahit ako'y gising na ngayon. Ang aking ki ay hindi pa rin matatag. Young Lord, ang mga sugat mo ay maaari nakakaapekto sa iyong chi. Hahanda ako ng mga pil na pampasigla ng chi. Ang medical team ay paparating na. Aayusin ko ang mga preparasyon. Qiyu, pagaling ko. Gaganapin natin ang kasal. Isusuot ko sa iyo ang pinakamagandang damit. Gagawin kitang pinakamasayang babae. X1, ang makasama ka lang ay sapat na para sa akin. Tapos na ang paghihirap ng anak ko. Anak, kukunin ko ang mga bigay kaya ng ina mo. Maging si Tio ay sabik na sa ating kasal. Kumukuha na ng bigay kaya. Sino ang ikakasal? Para kanino ang mga bigay kaya? Yuyan. Yezuan, 5 taon na ang nakalipas. Ang Angkanjang ay naging pinakamalaking korporasyon sa Jinghai. Minahal na kita mula noong iniaalay ko ang buong Qiang Sheng Group bilang bigay kaya. Pakakasalan mo ba ako? Paumanhin, hindi kita matatanggap. Bakit Yezuan? Ganyan ka ba talaga kakal? Di magmamalasakit sa akin sa 5 taong ito. Halos buong gusali na ang hinalungkat ko ng baligtari para lang mahanap ka nang umalis ka ng walang pollen. Grabe ba talaga? Ang galit mo sa akin. Sa lahat ng panahon, kapatid na babae lang kita sa paningin ko at saka may iba nang may-ari ng puso ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ako naniniwala kung ayaw mo sa akin. Bakit mo ako tinulungan noon? Binibining Shen, dapat alam mo ang tunay na kalagayan ni Yezuan ngayon. Sa totoo lang, karapat-dapat ka ba sa kanya? Presidente Giant, kami ni X1 ay tunay na nagmamahalan. Ang tunay na pag-ibig, ang mga pag-aasawa sa alta sosyedad, kailangan ng pantay na estado. Isang walang kapangyarihang anak, kahit pakasalan mo si Yezuan, hindi ka ba matatakot sa mga chismis ng mga tao? Sasabihin nilang bulag at tanga siya. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Magpapakadalubhasa ako upang maging karapat-dapat. Magsumikap. Ang Dragon King's Court pa lang, ang legacy ng Qiang Sheng Group. Hindi maabot ng katulad mo, ordinaryong tao. Sa iyong pagkakaraniwan. Anong karapatan mayroon ka na tumabi kay... Anong mga karapatan mayroon ka para tumayo sa tabi ni Yezuan? Jian Yuyan, nakakainis ka na. Siya ang aking kasintahan. Bantayan mo ang salita mo. Yezuan, sa iyong katayuan, paano siya karapat-dapat sa'yo? Ako ngayong pinuno ng Jinghai Financial Group. Sa buong Jinghai, maging sa Great Xia. Walang babae, makakapantay sa akin. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. At saka,
Ang asawa kong si X1. Hindi kailangang sumunod sa mga hatol ng mundo. Malalim ang ugnayan namin ni QU. Tama na yan. Yezuan. Nang mawala ang mga magulang ko. Ikaw ang tumulong sa akin ng walang pagod para mapanatili ang grupo. Marami kang isinakripisyo. Kung wala ka noon, siguradong bagsak ako. Yuyan. Tinulungan kita. Dahil lang maraming tao ang nambubuli sa inyong magkapatid. Hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. Sa huli, ganito lang ang sasabihin mo. Yezuan, pag-isipan mong mabuti. Kahit pakasalan ka ni Shen, hindi ba para lang sa iyo, kayamanan at kapangyarihan? Malamang alam niya ang tunay mong pagkatao. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Prinsipe na ngayon si X1, pero noong kami ay magkasama. Ordinaryo lang siya, para sa akin. Kahit hindi prinsipe, si X1, pakakasalan ko pa rin siya. Magagandang salita. Gaano ba kay Toto yan? Sabihin mo. Magkano para iwan si Yezuan? 10 bilyon o 100 bilyon? Akala mo ba? Pero ang Ikaw, ang iyong pinagmulang pamilya, ay mananatiling nasa ilalim. Pagtanggi sa bilyon-bilyon, sa tingin mo'y hindi sapat, sabihin mo ang hinihingi mong halaga, utusan mo lang ako. Sisiguraduhin kong higit pa ito, kaysa kita mo at ng ama mo sa isang buhay. Yezuan. Isasama ko. Pangulong Jayang, wag mong isipin na lahat ng tao ay pera lang ang habol. Hindi ko pababayaan si X1. Kahit noong siya'y isang ordinaryong taong kasama ko, kahit nang siya'y maging walang malay, hindi ko naisip. Siyang talikuran, kaya ngayon, hindi mo siya maaagaw sa akin. Unawain mo ito, hindi ako humihingi ng pahintulot mo, nagpapalam lang ako. Magparaos kayo. Hindi ko hahayaang maagaw mo si X1. Huwag kang tumanggi sa handog na nagdudulot ng pagsisisi. Bitawan mo siya. Pakawalan ninyo siya. Bitawan niyo lahat. Jen Yuyan. Yezuan, intindihin mo, ngayon man o sa hinaharap, ako lang ang makakapagbigay ng pinakamaganda. Para sa kalagayan mo, nakipag-ugnayan na ako sa mga internasyonal na doktor. Kung tayo ay magkasama, Ki ang Sheng Group ay mapapasayo. Alam mo namang, sa posisyon kong ito, madali lang ang lahat ng ito. Paano ako nagkukulang sa kanya? Itsura, edukasyon, o pamilya? Yezuan. Nagpapakumbaba ako para sama mo sayo, hindi mo ba? Ako, Yuyan. Ang pag-ibig ay hindi napipili, bukod pa riyan. Ang puso ko ay may nagmamayari na. Bakit ka magtitiis sa isang puno? Yuyan. Napakagaling mo. Ang tulong ko sa pamilya Jayang ay napakaliit lang. Ang tagumpay ng mga Jayang ay sa'yo lahat galing. Makakahanap ka ng taong tunay na magmamahal na handang manatili sa piling mo. ang galing mong magsalita ng matatamis. Kung ang katulad ko ay hindi karapat-dapat, sino pa kaya ang bagay? Bukas darating ang medical team. Maaari ka bang sumailalim sa komprehensibong pagsusuri? Salamat. Pumunta ako rito para sa ibang usapan. Ito ang 51% shares ng Kiang Sheng Group. Tanggapin mo ito. Binibining Shen. Sa loob ng 5 taon, ang pag-aaruga ng pamilya mo kay Yezuan, nasaksihan ko, taos puso kitang hinahangaan. Ngunit hindi ako sesuko kay Yezuan. Napakatalino ni President Jaya. Bakit ako ang pinili mo? Iinggitin mo pa ba ako? Dahil, ay sa'yo lang nagmula. Aking prinsipe. Binatang prinsipe, nakuha ko na ang mga chi condensation pills. Iabot mo rito. Opo. Mga 2 araw pa siguro bago lubos na gumaling. May mensahe si Komandante Dragon mula Hilaga. Bukas matatapos ang digmaan, pupunta na siya sa Jinghai. Mabuti, anyayahan ng mga opisyal ng Great Xia. Bukas na ang kasal. Aayusin ko na kagad. Ha? Ano? Ano ang sinabi mo? Sige, naiintindihan ko. Itay, anong problema? May kakaiba. Nagpa-imbestiga ako. Nawala ang binatang prinsipe 5 taon na. Nasa Hilaga pa rin si Komandante Dragon. Nagpadala siya ng ulat ng tagumpay kaninang umaga. Pag-isipan natin ito. Kung totoo man, na nakita ang binatang prinsipe, si Komandante Dragon, hindi basta lalaktawan ng G, maliban na lang kung peke itong binatang prinsipe. Bakit naman si Vermilion Bird? Pinipilit na siya, ang tunay na prinsipe. Ano pa ang ibig sabihin? Nawawala ang tunay na prinsipe, may nagmamadali, gustong maghari, gamit ang peke nitong prinsipe, para sa pansariling interes. Itay, traidor si Vermilion Bird. Baka ang mga braso ko ay masalba pa. Eksakto. Tipunin ng mga tauhan, balon si Kuhei, hulihin ng taksil at mga kakampi ng buhay. Iharap sa Komandante Dragon para sa pagkilala. Kyo, Kyu, huwag nang mag-impeke ng mga lumang gamit. Palitan natin ang lahat sa villa. Hindi ako sasama. Mga bata kayo, dapat magsaya kayo. Dito na ako nabuhay sa baryong ito, halos buong buhay ko. Ang mga kapitbahay ay parang pamilya ko na. Tatay, Naku, Kiyo, nakauwi ka na. Nandito rin si tita. Sino ito? Parang nakilala ko siya. Yezuan.
Ano? Hindi ba't patay na siya? Si Exuan ang nobyo ko. Naririto siya ngayon. Kyu, mabuti ang intensyon ni tita. Isipin mo ang taray mo, ang buong pamilya natin. Magtutustos sa palabigasin. Pangahas mong dinala siya rito. Tita, ito ay usaping pampamilya. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Kiyu, paano mo kinausap si tita? Katawa-tawa. Walang kwentang tao. Walang utang na loob. Kaya pala kayo mahirap. Ikaw, Huwag nang mag-aksaya ng salita sa basura. Sino ka ba? Nagpapanggap na. Makapangyarihan. E basura ka lang. Nakakadiri. Tita sana. Huminahon ka tita. Yezuan, diretsong magsalita ang mga taga-baryo. Huwag mong damdamin. Simula ngayon, alagaan mo na lang ang anak ko. Huwag kayong mag-alala tiyo, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Si Kyu lang ang mahalaga, pasisiyahin ko siya. Ang korte ng Dragon King, magbibigay ng bilyon-bilyong dote, asenso ang angka ng Shen. Pagkatapos ng kasal, sasali si Kyu sa korte ng Dragon King. Nangangarap. Hindi ka ba natatakot? Hahaha, gobernador, pangarap lang yan, binatang Wang. Hindi ka ba natatakot? Mamatay ng walang libingan. Basura, gusto mong mamatay, at isama ang buong pamilya? Walang hiya ka. Gumagana pa ang kamay. Wang Zongcheng, pinatawad ko ang anak mo, ikaw ang tumanggi sa awa. Tigil ang pagpapanggap. Alam naming, ang katotohanan. Katotohanan, Eksakto. Nagsabuatan kayo ng Vermilion Bird para linlangin ang Dragon King gamit ang pagkatao ng binatang Panginoon para maghimagsik. Nasa hilaga ang Dragon King. Masyadong abala para sa'yo. Ngunit nagpakita ka pa, naghahanap ng kamatayan. kaya, akala mo. Peke ako, Ang totoo, di mapagpapanggap. Ang peke, di magiging totoo. Nasaan ang Vermilion Bird? Exuan, huminahon ka. Nasusuklam ako sa mapagmalaki mong mukha. Nawala ang binatang Panginoon 5 taon na ang nakalipas. Hinanap ng Dragon Marshal ng 3 taon. Akala mo ba, makakapalit ang basurang to? Inaakala mo kami mga tanga? Narinig mo, ang basurang to, isasama ang buong pamilya mo sa impyerno. hindi kita naunawaan. Hindi ko siya iwan. Patotoo ng Vermilion Bird, walang kabuluhan. Naglalarong isip. Magsalita ka. Sino ka ba? Siya. Ang tunay na binatang Panginoon. Peke siya. Peke siya. Ikaw din, Ibong Vermilion. Traidor ka sa Harrian ng Dragon King, pinakamalaking pagtataksil. Naglakas loob kang magdala ng pekeng batang Panginoon para linlangin ang lahat. Dinungisan mo ang dangal ng Harrian. Sige, ngayong araw na ito, ipapapatay kita ng aking alagad. Ngayon din, Kuye. Bilang maliit na general ng Dragon King, naniniwala ka sa kasinungalingan, nakakalaban ng batang Panginoon. Panginoong Ibong Vermilion, sino talaga ang niloloko, ay malalaman pa. Hanggang langit ka. Kung gusto ko, maaalis ko, ranggo mo anumang oras. Alisin mo rango ko. Kailan ka nakatakas? Bilang pinuno ng Dragon Guards, dapat nagretiro ka na. Ngayon tinalikuran mo amo mo. Pagkatapos nitong paslit, isusuko ko kayong lahat sa Dragon King bilang handog. Ibinigay mo lahat ng kayamanan ng Jinghai kay Kuhe. Eh ano ngayon, habang nandito si Kuhei, ang Angkanwang ang masusunod, matatag ang Jinghai. Kuhei. Pagsisisihan mo to. Langgam na nanginginig sa puno. Gobernador. Nakikiusap ako, awa niyo gobernador. Binatang Wang. Nakikiusap ako sa habag niyo. Umalis ka na matanda. Ama, Halika rito. aray. Ito ba ang alas mo? Kawawa ka. Kung muling, salingin mo sila. Babalatan kita ng buhay. HMPT, kahit ngayon, nanghahamon ka pa. Akala mo ba si Ibong Vermilion, makakapagtanggol sa'yo? Ni hindi nga niya, masagip sarili niya. Balatan mo ako. Subukan mo, iwan mo ang dating buhay mo. Napakaliit na lakas mo, at humahamon ka pa sa akin, ha? Exuan, Panginoon. Hindi pa bumalik ang lakas ko. Commander, hindi na kami uulit. Lumabag na kayo sa amin. Ginoong Wang, paalisin niyo na kami. Umalis ka na, matandang hanggal. itay. Sinabihan na kitang sumuko. Ngayon, lahat kayo magdurusa dahil sa basurang ito. Ikaw, hindi makakatakas ng... Matigas pa rin ang ulo, basurang ito. Anong lason ang ibinigay niya? Sa iyo at anak mo? Hindi magluloko si Exuan sa akin. Walang kwentang lalaki? Mukha lang ang maganda. Kaya naman nabihag ka niya, sunod sanyeran ka sa kanya. Ginayuma ka rin ba niya ng ganitong Hindi kita hahayaang makalusot dito. Hindi mo ako pahalatahan? Exuan, Umalis ka na. Nagpapanggap ka pa rin? Ngayon, tingnan natin. Sino ang tutulong sa'yo ngayon? Zuxin, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ha? Kyu, Gago ka. Ako ang gago? Pumunta ka rito ngayon din. Baka sakaling makiusap sa pinsan ko na pagbigyan ng pamilya mo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ang buong Jinghai ay pagmamayari ng Angkanwang. Sumunod ka sa akin. Hindi ka mawawalan. Ha? Makinig ka, matandang lalaki. Kumbinsihin mo ang anak mo. Itigil ang katigasan ng ulo. Yezuan. Nagawa ng magalit. Ako, ang komandante ng Jinghai. At ginulat ang mga tauhan ng Dragon King kung pakakasalan siya ng anak mo. Ang buong pamilya mo ay mamamatay. Kumbinsihin mo siya. Yezuan.
Hindi natin kaya, laban sa Komandante. Nakikiusap ako, Komandante. Pagbigyan ng pamilya ko. Tiyo, Komandante, pakiusap. Nagdesisyon ka na? Makinig ka. Hindi. Sige. Ipapadala ko ang buong pamilya mo sa impyerno ng magkakasama. Tigil. Pumunta ka sa impyerno at magkita kayo doon. Tigil. Hindi ba yan si Pangulong Jiang? Bakit siya nandito? Yezuan, huwag mong galawin siya. Huwag niyong payagang umalis. Walang problema. Pangulong Jiang, hindi mo ba ako pinapansin? Kuyi, isang paa mo na ang nasa hukay. Kapag hinawakan mo siya, ngayong araw na ito, mamamatay kang walang libingan. Yezuan, akala mo ililigtas ka ng tangkilik ni Pangulong Jiang? Mag-isip ka ulit. Maging matalino ka. Gapangin mo ang daang ito. Kung hindi, papanoorin kitang. Habang ginagancho namin, si Shen Qiuyu. Wang Xinwei, salbahe ka. Ako ang salbaha. Nandito ang pinsan ko. Kahit patayin ko siya, anong magagawa? Kung gawin, hindi ba kayo magsing irog? Ang sumang pang mabuhay at mamatay ng magkasama? Yezuan, tingnan natin kung hanggang saan ang gagawin mo para sa kanya. Yixuan, huwag mo siyang pakinggan. Wang Xinwei. Papatayin talaga kita. Patayin mo ako, subukan mo. HMP, pinsan, kumuha tayo ng isa bawat isa. Ngayon din natin ito tapusin. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin. Mukhang maganda. Patay ka. Mapagplan. Walang patayan sa gyera. Basta ako ang mananalo. Sino ang may pakialam sa proseso? Kuyi. Sigurado ka bang mananatili sa pagkaligaw kapag nalaman ng Dragon King na ganito ang trato mo sa prinsipe? Sa palagay mo'y mabubuhay ka pa. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa'yo. 5 taon nang nawawala ang prinsipe. Imbis na bantayan ang hilaga, tumulong sa Dragon Marshal. Gumawa ka ng pekeng prinsipe sa Jinghai upang mangapi. Ni ikaw ni siya, mabubuhay pang aalis dito ngayon. Sabi ko, Yezuan, huwag gagalawin. Wang Zongcheng. HMM. Tinututulan mo ba ang aking Qiang Sheng Group? Ah, hindi. Nagkakamali si President Jiang. Naghahain ako ng kooperasyon. Bakit ako makikipagtulungan? Gusto mo ang binatang to, di ba? Walang problema. Pag nahuli ko si Zuke, iuulat ko sa Dragon King na ang binatang ito ay nalinlang ni Zuke. At mapapasayo na siya. Ang pagmamahal ni Jiang Yuyan ay marangal. Lalaban ako para sa minamahal. Eh di walang kasunduan. Ganito na lang. Maging ako'y konsortihan mo. At sa Jinghai, makakalakad kang paalang. Paano niya? Ito ay lakas ng Grandmaster. Akala mo ba, matanda ka ng gago? Ako pa ang paglalaroan. Nakakadiri. Ang lakas ni President Jiang. Likas na makadiyos na lakas. Isang suntok lang, 1,000 kilo kahit Grandmaster man. Magdadalawang isip. Akala mo ba ang Qiang Sheng Group ay napakamakapangyarihan? Aroy, para lang kayong mga langgam. Sa palasyo ng Dragon King, wala kayong kwenta. Yuyan. Nakita mo? Ito ang tunay na lalaki. Ha ha ha. Makadiyos na lakas, sa harap ng pinsan ko. Laruan ka lang, paglalaruan. Bata, akin na ang babae mo. Tigil. Walang mananaki kay Yixuan. Wang Zongcheng. Dumarating na ang Dragon King. Gusto mo ba talaga Oo, hari ng dragon. Kung talagang darating ang hari ng dragon, ikaw at itong maliit na basura, mas masahol ang kamatayan nyo. Turrentadong matigas ang ulo. Dahil, sayang lang ang salita. Itong 3 puta, unay paglaruan muna. Saka itapon ang basurang ito sa hukay ng ahas. Tingnan natin, mananatiling matigas ang panga. Ahahaha. Kohi, gawin mo na. Labanan mo ako. Sa'yo, HMM. Alam mo ba kung sino ang ina niya? Ang ina niya. Siya'y maliit na basura. Ang kanyang ina naman ay dapat matandang basura. Ikaw. Wang Zongcheng. Kilala mo ang ina niya. Gusto mo bang magkagulo? Jiang Yuyan. Huwag mong subukan. Akala mo ba talaga? Siya ang tunay na prinsipe, tigil ang pangarap. Sa tingin ko, ang angka ni Jiang ay nakikipagsabuatan sa basurang ito, kasama si Zuke, para maghimagsik. Ang katunayan niya. Malalaman mo rin. HMPH. Ang kanyang ina, kung talagang hari ng dragon, luluhod ako tatawaging lolo. Pangarap lang yan. Ayaw ko ng ganitong walang utang na loob. Lumuhod. Humiling ka ng tawad. Pwe, isa ka lang alipin. Pa, isa ka lang asong guardia. Hindi ka karapat dapat. Kasuklam-suklam. Tinawag mo akong aso? Mali ba ako? Ikaw. Kayong lahat, hindi ba't kayong lahat ay mga aso ng palasyo ng Dragon King? Ngayon kinakagat ang sarili mong amo. Mukhang maluwag ang tali ng Dragon Marshal. Tama ang prinsipe. Yixuan, huwag na nating guluhin pa sila. Xiao Wei, hulihin mo siya. Ngayon pa mismo, babastusin ko.
Ang babae niya sa harap niya. Haha, nasa akin na. Basura, panoorin mong mabuti. Bitawan mo. Haha, pakiusap, huwag ninyong saktan ang anak ko. Huwag kang lalapit. Nabalitaan ko, nasa bingit na siya, ng kamatayan noon. Sayang, halika't magsaya tayo. Aray, Kuhi. Patay ka. aro. Banal na kaharian. Sino ka? Binatang prinsipe, nakabawi na ang iyong Yezuan, what? Hinamon mo ang pinsan ko? Mukhang ipinagbabawal na teknik talaga. Pampalakas ng kapangyarihan. Tingnan natin ang tatag mo. Walang teknik sa mundong ito. Nagbibigay ng ganitong bilis. Ang lakas niya ay malamang. Higit pa sa atin dalawa. Malamang. Sinusunog ang buhay o dugo. Hindi siya tatagal. Ngunit ang ganitong teknik, minsan, ay pwedeng maging baraha. Ang lakas ng loob mo. Yeksuan, ang galing mo. Wala akong pagkakataon na gamitin ito noon. Hindi ko sinadyang itago. binata. Ang iyong enerhiya ay lalong naging malinis. Marahil dahil sa 5 taong paghahanda, kapag napino ko na, mas lalo pang lalakas. Tatay, pinsan. Ngayong alam na natin, huwag nang paalisin. Isuko mo. Arg, uurong. Aray. Yezuan, what? Isuko mo ang teknik. Pagkatapos mong masunog, ipapatay kita. Sa paningin ko, patay ka na. Ang lakas. Ito ba ang tunay niya? Dumating na ang Dragon King. Dragon Komandante. Ang Dragon King ay babae. Narito na ang Dragon King. Mag-ingat sa mga salita mo. Oh. Wala ka ng pag-asa. Paano ka nang ahas magsalita sa harap ng Dragon Marshal? Yeksuan, Ayos lang, huwag kang mag-alala. Paano mo nasabi na wala ang Dragon Marshal para tulungan ako? Ang dakilang hari ng Dragons ang Siya. Ang kapangyarihan ay umaalog sa langit. Ito ang hari ng aming dakilang Siya. Ikaw naman, basura ka lang. Sa paningin ng Dragon Marshal, hindi ka katumbas, nang langgam sa lupa. Ngunit nang ahas kang, magmalaking may koneksyon sa kanya. Ngayon hinamak mo siya ng harapan. Patay ka na. Dragon Marshal, pakitingnan ng mabuti. Sila ang nang-api ng mahina. Si Yeksuan ay nagtatanggol lang sa akin. Mahal, Paano ka nagsisinungaling? Dragon Marshal, ito ang anak ko. Lumaki siya sa Jinghai. May mga koneksyon siya rito. Dragon Marshal, matagal ko na kayong hinahangaan. Pinakamahalaga ang Jinghai sa akin. Talagang kaya kong tulungan kayong hanapin ng batang prinsipe. Makakahanap ka ng anak ko. Mag-utos lang po kayo, Dragon Marshal. Sisiguraduhin kong matutupad. Ang anak ko ay may apelyido ng ama. Yeah. Tama, ang pangalan niya ay Zuan. Yezu, Dragon General, hindi ka. Nagbibiro sa akin, di ba? Si Yezuan. Anak mo siya? Itay. Anong akala mo? Makakapagbiruan tayo. Dragon General, mali ang pagkakaintindi mo. Si Yezuan ay isang walang kwenta. Tumahimik ka. Pangahas ka. Humusga sa anak ko. Zuan. Inay, Huli na ako. tamang oras ang dating mo. Nitong 5 taon, ang pamilya ni Kuyo ang nag-alaga sa akin. Nais kong pakasalan si Kuyo. Mabuti. Magandang babae siya. Mabait ang loob at tapat. Tamang-tama kayo. Ngayon, panahon na para magbayad. Nakapalagay ang loob. Mong apihin ang anak ko at ampun kong anak at sinubukan mo. Saktan ang magiging manugang ko. Awa, Dragon General, hindi ko alam na siya ang prinsipe. Kahit hindi ako prinsipe, aabusuhin mo ang kapangyarihan mga daga nang hinain sa mahihina. Prinsipe, nakikiusap ako ng awa. Ay patawad mo ako. Hindi ka naman, ganito ka ba ba noon? Nasaan na ang yabang mo ngayon? Pinsan, sagipin mo kami. Tulungan mo kami. Mahal. Huwag mong paluin sarili mong kapatid. Umalis ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sasaktan ng prinsipe. Mga daga na nag-aaw. Vermilion bird. Ito ba ang mga tauhan mo? Nagtangka silang magtaksil. Hindi ko nakilala ang kanilang kataksilan. Parusahan ninyo ako. Tanggapin mo ang... Tara na, Marshal Dragon. Umalis na tayo. Kuyo, nitong 5 taon, ang pamilya mo, hindi ako pinabayaan. Pakakasalan mo ba ako? ipagpapatuloy ko. Yezuan. Maging masaya ka. Ang 5 taong pagmamahal ni Miss Shen ay nagpapakumbaba sa akin. Yamang pinili ni Yezuan si Miss Shen. Titigil na ako sa pagsuyo sa kanya. Salamat. Zuan, aayusin ko ang pamilyang Shen bilang maharlika. Salamat po, ina. Sabi ko na, babalik si Kyeyu. Kuya, Manugang, ate, bakit kayo nandito? Akala mo gusto ko dito? Changan, may dalang, magandang balita. Gusto ka ng anak ng kapitan. Sa kabilang baryo, 300,000 na dot. Tio, gumising na ang kasintahan ko. Magpapakasal na ka...
Siya, Kyu, huwag kang matigas. Kahit gumising man, walang patutunguhan ang kanyang buhay. Dapat pakasalan mo ang anak ng kapitan. 300,000 na doon. Pag-isipan mong mabuti. Hindi na kailangan. Tatanggi ako. Si X1 lang ang pakakasalan ko. Anong lakas na... Binata. Anong dakilang Panginoon ang kay Binata, Kyu, Tia, para sa iyong kapakanan ito, itapon agad itong handle na to, para sa akin, sa kagandahan mo, kayang kumuha ng 100,000 dowry, walang kahirap-hirap, bakit magtiis dito, sa isang naghihingalo? Bayaw, ngayong nagising na si Yesuan, kahit hindi pa sana, ang anak kong babae, hindi kailanman, magpapakasal sa anak ng kapitan, pinatay niya, 2 asawa sa 3 taon. Hindi ba't ipinipilit ang anak ko sa impyerno, kaya gustong-gusto ang anak mo, at handang magbayad ng 300,000 na dowry, dapat masaya ka, tumigil ka na. Hindi hanggang si X1 ni may kapansanan. Umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Kyu, pag-isipang mabuti, noong una, pag-alaga sa hungkag na to, pamilya nyo, nabaon sa 100,000 na utang, pagpapakasal sa kanya, habasang utang habang buhay. Sinong nagsabing di bayad? Ito'y lamang 10,000. May 200,000 ang card na ito, dagdag bilang interes. Talagang 200,000. Sinasabi mong totoo, sinong nakakaalam kung nanloloko ka lang ang halagang ito, ang palasyo ng Dragon King. Di mag-aaksaya ng tingin, palasyo ng Dragon King. Tunay ngang, ang lalaking nasa harap nyo ay anak ng Dragon King, binata ng palasyo ng Dragon King, Yesuan. Tunay na ang binata. Changan, dapat sinabi niyo agad. Yamang ito ang binata, dapat mas mapagbigay siya. Ang utang na pera, bayad na. Kulang ito, 100 milyon bawat isa. Kung Sino ka ba ng akala mo? Kung hindi dahil kay Kyu, sinira na sana kita noon pa. Ano naman, ako ang tunay na tiyuhin ni Keo. Manggahas kang manapak sa akin. 100 milyon kada isa. Pangako namin, mula ngayon, huwag nang gambalain si Shen Kyu. Lahat naman tayo ay pamilya rin. Kyu, nagpakasal sa mayaman. Dapat kang magbahagi sa amin. Manugang, ipinapakasal namin ang anak namin, hindi ibinibenta siya. Tiyuhin, Chisi, ang perang ito, hindi ko ibibigay sa inyo. Walang utang na loob. Ngayong mayaman ka na. Itinatakwil mo pamilya mo. Naalala mo ba noong bagong taon? Nang dumalaw ka, binigyan kita ng mga itlog. Kay lupit ng loob mo, mga itlog ko, ibinigay mo sa aso. There siya, lumampas ka na sa linya. Ano ba ang sinabi ko? Uulitin mo ba? Ipinapakasal ko ang anak ko, hindi siya pinagbibili. Pangahas mong banggitin yan. Hindi ba't ako ang mabait? Ipinakilala ang anak ng hepe. Nangakong 300,000. Ano ngayon? Wala. Tingnan nyo, umaangat na ngayon, nandidiri na, sa mahihirap niyang kamag-anak. There siyang, masyado ka namang malayo. Mali ba ako? Hindi ba't siya lang, isang halos patay na pilay? Ngayon isang binatang Panginoon. Sinong nakakaalam, anong swerte ang tumama sa kanya, nakapang-asawa ng mayaman, pero hanggang ngayon, mukhang gasgasan pa rin. Changan, nakita naming lumaki si Keo. Sa lahat ng mga taon, hindi ba tayo tumulong sa pamilya nyo, di ba? Ngayon nagpakasal na siya, dapat mga kamag-anak makatanggap ng konting benepisyo. Tiyuhin, ilang dekada na, kayong umutang ng pera. Sa walang katapusang dahilan, hindi kami humingi ng bayad. Ano ba ang... Ano ang gusto ng manugang na babae? Nanay, ako na ang bahala dito. Nako, magkabilang pamilya. Kayo ay... Magkadugo tayo. Keo, aming nakasama sa paglaki, ngayon ay lumipad na, naging phoenix. Huwag kaming limutin. Eksakto. Itong batang ito, noong una, kumain ng aming mga itlog. Kami, humingi ng kaunti, 100 milyon bawat isa. Mayaman ka na, hindi mawawala. Tama. Tiyasan paano, humihingi ng pera. Karapat dapat kami sa dote, kahit walang dote, kung mayroon man, walang obligasyon, o tungkulin, ibahagi sa inyo, yaman na ngayon, walang utang na loob, hindi takot, hatol ng mga tao, mananaig ang hustisya, ako si Shen Changan, malinis ang konsensya. Ang aming pamilya, walang pagsisisi. Shen Changan, ang pamilya mo, aabot sa ganito. Makinig, walang pera ngayon. Walang alis na masaya. Magbayad. Wala kang makukuha. Maglakas loob kang paluin ako. Sakim, mayabang. Titulong Young Lord, nagpapadakila sa'yo, walang galang sa matatanda, habang ako ay buhay, hindi mo mapapangasawa si Keo. Ang pakikipagkasundo kay Kyu. Walang makakapigil. Shen Changan, gago ka. Pagkakaloob ng anak na babae, dapat humingi ng mas marami. Mga sakim sa pera. Zook, ipadala sila sa pagmimina, reformahin. Opo. Kyu, mabait ka. Paano matitiis? Panoorin si Yesuan, atakihin kami. Mabait, hindi tanga. Marunong kumilala ng tama sa mali. Shen Changan, tingnan, ito. Ngayon ko lang naunawaan. Tama ang aking manugang. Kayong lahat ay mga mapagkunwaring sikim sa pera. Simula ngayon, ay itinatakwil ko kayong lahat bilang kamag-anak. Mula ngayon, puputulan ko ang ugnayan natin ng tuluyan. Sugurin, Teka, sino ka ba, manugang? Maglakas loob kang manakit? kung naging maayos kayo kay Kyu at sa kanyang ina, baka pinatawad ko pa ang perang ito. Ngunit ngayon, inialis ninyo ang lahat ng ugnayan sa kanila. Mga tauhan, atake. Binatang prinsipe, minamahal na manugang, pakiusap, aminado ako sa pagkakamali. Isipin niyo, ako ang tunay na tiyuhin ni Kyu. Awa nyo, habag, hindi ko na sila gagambalain, hindi na. Yurakan nyo ang kahirapan ni Kyu. Ngunit ngayon, nagmamakaawa dahil alam na ang aking estado. Ang paghingi mo ng tawad ay walang laman. Nagsisisi ka lang dahil sa aking titulo, hindi sa pagsisising tunay. Hindi mo kailanman inisip ang iyong kalupitan.
Pagbati sa inyong kasal, mahal na prinsipe, ang hukuman ng Dragon King ay may 3 handog, isang Victoria Blue Sapphire, Coronang Maharlika, na nagkakahalaga ng 1 yen bilyon, 100 ektaryang lupain sa sentro ng Kyoto, na nagkakahalagang 10 yen bilyon, at isang korporasyon, nasa top 10 sa mundo, nagkakahalagang 100 yen bilyon. Bienan, maging panatag ka, sapagkat ipinagkatiwala mo, ang anak mo sa amin, aalagaan ko siya, parang sariling anak. Ang usaping dote ay walang halaga sa amin. Basta ay pangako na pagbibigyan mo siya, ang kaligayahan niya. Ang tanging hiling ko